Energy FM. Same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay, good morning. Hoy! O bakit hoy ka rin? Hi, good morning naman sa'yo. Napakagwapo mo naman ngayon. Yan ang sinasabi sa'yo. Bukas, yung mga compliment mo sa akin, ilista mo na. Happy birthday, Toby! Bukas gusto ko yung compliment mo sa akin, isang Manila paper, okay? O sige, push natin yan. Pag-isip ka, anong wish mo? Bilang hindi ka papasok bukas, hindi ka magbo-board bukas, di ba? Hindi. Hindi ka magbo-board. Bakit? Wala. Siyempre, birthday mo eh. May masama? Hindi. Suplado nito. Anong wish mo ngayong birthday mo? Wish ko ngayong birthday ko ay sana naman matupad yung kahilingan ko last year. Ay, would you care? Di. Would you mind sharing us? Ay, hindi. Ayoko sabihin. Wag na. Something personal. Okay. Ayun. Hindi, para sa halimbawa, career mo, ganyan. Siguro sa karir ko, mas tumaas pa. Mas tumaas pa, mas mag-improve pa ako, di ba? Siyempre, since medyo bago-bago, medyo hindi ko sinasabing bagong-bago medyo bago-bago, sana mag-improve pa ako lalo. Oo naman. O, di ba? Siyempre, dito para naman sa Energy FM, no, sana mag-soar high tayo lalo, no? Tama. More commercials and whatsoever pa, lahat. More endorsements. Ayan. And opportunities. At syempre, more biyaya, di ba? Oo, more biyaya. More biyaya, yan. Kapitana, kamusta po? Kaya nga. Oh my goodness, birthday pa naman ni Toby. Oo, yun nga eh. Kaya nga pupunta rin ako dito bukas. Baka mamaya kasi yung biyaya ni Kapitana Sisa, maging save by the bell, di ba? Di may pandagdag pa ako. May balita ba? Hindi ko alam. Baka naman save by the bell, no? Kasi sa mga hindi po nakakapagtanong, si Kapitana po ay nagpapa 5-6 pa. Charing-charing lang. Hindi, alam mo, wish namin sa'yo dito sa Energy FM na sana, yun nga, tulad ng mga wish mo sana, mag-improve pa to be a better person, ganyan. Yes. At saka, syempre, maging mas okay ka nakatrabaho kasi medyo masama. Hindi! Wow! Hindi, joke lang. Syempre, gusto natin mag-improve ka ng malala. Lahat naman tayo, syempre, gusto natin mag-improve tayo. So, we are one with wishing you na sana maging mas maayos kang tao. Maraming salamat naman. So, ngayon, hindi ako maayos sa tao. Hindi naman. Better nga eh. Better. Okay. Sabihin, good ka na. Liwanagin mo kasi. Kaya naman, we wish you your best. Yan. Ngayong taon mo na to at sa mga susunod na taon pa. At sana din naman, makaipon na ako. Oo nga. At syempre, sana hindi na ako tamarin sa maraming bagay-bagay, di ba? Totoo. At syempre, ngayon mo ako masyadong nakilala na DJ Lindsay na sobrang tamad, no? Oo. Sana naman magbago na ako. Ngayon, 26 years old na ako. At sana rin naman, sipain na ako ng kasipagan ng sobra-sobra. Ikaw. Diba? Anyway, DJ Lindsay, enough na tayo with my birthday wishes. No? Pumunta na tayo sa ating message sender kanina. Kanina kasi nag-send siya ng message. Pangalan niya ay Bea. Itong message na to ay para sa kanyang BFF. Ay, Bea, BFF. Okay. Tapos, ang sabi niya dito, yung BFF niya daw ay na-fall sa iba habang sila nung ex niya. Pero so hindi niya kwento ng BFF niya. Pinapasabi niya, parang ganun, pinapasabi niya lang. Tapos, sinasabi niya rin doon na hindi niya daw kasalanan yun at hindi daw yung cheating. Kasi daw etong si Guy ay mas inuuna daw yung schoolworks kesa sa kanya. At sabi niya pa dito, kung mahal ka talaga nung Guy, talagang uunahin ka niya bago ang iba. Oy, grabe naman yun. Kung mahal ka talaga, uunahin ka. Siguro, depende sa sitwasyon. Tama. Depende. Oo. Yun nga rin yung pinopoint out ko kanina, no? Sila, schoolworks pa lang eh. So, isipin na natin nasa sila, high school, senior high school, college. Just diba, syempre, yan naman yung makaraniwan na umaalembong na, di ba? Oo. Alam mo kasi, baby Toby, stress lang natin na kasi high school life, dyan nga kasi nagsisimula ang lahat. Tamis ng unang halik, unang relasyon. Unang relasyon. Di ba mga puppy love, ganyan. Pero alam nyo, ang masasabi lang namin ni Toby is that high school level, hindi mo pa dyan makikita talaga yung, di ba? You're the one. Pero, dyan mo ma-experience yung pinaka nakakakilig
Actually. Ikaw ba nung high school Oo. ka? Bakit kasi iba kasi nung high school kasi yung mga first mo Yung eh. mga, oo, Yung, first yung mga na. una mo, first holding hands. Oo, first na kiss, manliligaw, kiss sa ganyan. lips, Oo. kiss sa lips sa pisngi. Saan yung lips mo, Toby? Sabi ni Toby, kiss sa lips, ganyan. Yung totoo. Oo. Pisngi kasi. Tsaka sa Yan. lips na rin, gano'n. So lahat ng first, Lahat. nakakakilig kasi naman Actually, talaga. ito, no, hindi ko to nasasabi, no, yung first date ko dati, Oo. sa sinihan. High school ka niyan. High school ako nito. Ah, yan taro. Third year high school. First year. date ko, sinihan. Tapos pinanood namin nun, Private Benjamin. Ayan, taray. Oh, yung ticket Comedy nun, pa. yung ticket nun nandun pa sa akin. Oo, tinago mo talaga. Kasi syempre first date ko naman yun eh, di ba? So syempre, memorable, di ba? Oo. Ay nako, yung ibang mga pangga natin dyan tulad ni Sir Ray. Oo, si Madam Rich daw third year high school pa lang hanggang ngayon. Third year high school. Ang taray, di ba? Oo, Hanggang ngayon grabe. sila pa rin, mag-asawa na sila. Ay, ayun. Oo. Yun yung okay, no? Kasi Diba? minsan din naman kasi ang nangyayari naman, no? High school sweetheart mo siya. Oo. Pero siya yung forever mo. Alam mo, sobrang rare kasi ng ganyang mga story. Sobra nung rare na yun kasi minsan hindi nagwo-work yun eh. Kapag kasi dumadating ka ng nag-graduate ka na ng high school, no? Oo. Kapag nag-college ka na, ang dami mong makikita dyan. Totoo. Pag lumabas ka pa ng academe, mas marami kang makikilala. Pero rare siya, pero posible. Posible siya. Posible siya. Oo, hindi natin siya out of the picture, no? Oo. Posible siya. Posible siyang mangyari. Pero ngayon, etong sa kalagayan ng ating message sender, no? Yung BFF niya, Oo. pinagpalit niya yung jowa niya at hindi niya daw yung kinoconsider as cheating. Ay? So bakit naman hindi? Kasi nga, na-fall ka dun sa isa na yun ng kayo pa. Oo, di cheating yun. Cheating din naman yun. Porkit inuna lang yung school works. Oo. Hindi na kagad, wala na kagad pakialam. Tapos uunahin ka dapat kesa sa school works mo. Abay, hindi naman pwede yung ganun, Brad. Ay, hindi ka gold. Ay, hindi ka gold. Prioritize mo yung yung academics mo. Oo. 'Di ba? Education. 'Di ba? Kasi bata pa lang kayo, 'di ba? At Oo. kung pipiliin mo yung babae, yung boyfriend, yung girlfriend mo, magagalit sa nanay mo. Bakit? Siyempre. Siyempre, 'di ba, babagsak ka eh. Ano ang una niyang Pinag-aaral ka ng mga magulang. ano yung una niyang sisisihin? Jowa, 'di ba? Distracted ka kasi. Oo, totoo. 'Di ba? Kung ngayon wala kang jowa, no, ang gagawin mo diyan, ang kanilang sisisihin is Oo, tropa. tropa. Diba? Ngayon, nasa aktual may jowa ka. O, di sa'yo Eh, di, yung sisi. sa'yo yung sisi nun, Yari diba? ka dyan. So ngayon, kapag siya bumagsak, di ba, kasalanan mo yun. Ikaw sisisihin at ayaw sa'yo mismo ng magulang ng boyfriend mo. Wait, totoo kasi alam mo, malaki po yung impact ng mga karelasyon ng mga tao. Mapaano pa niyan, mapabata, matanda, ganyan. Kung sino yung partner mo, malaki yung impluwensya sa'yo. Yes. Siya yung hindi naman magde-dictate, pero anong tawag dito, kapag a piece of him, masishare sa'yo eh. Like yung paniniwala, yung attitude, imposibleng hindi mo yan ma-adopt, lalong-lalo na kung matagal na kayo. Kaya alam mo, kung yung halimbawa, jowa mo, from being mabuting tao to masamang tao, ganun yung transition, baka ikaw talaga yung problema. So kung dati ang pinaprioritize niya pag-aaral tapos biglang naging bulakbol, ay baka may problema doon sa partner niya. Baka hindi nire-remindan. Pero kasi doon nga sa problem ng ating message sender mo, siguro kasi, Baby Toby, ganyan kasi view na kapag mahal mo, uunahin mo. Diba? Kasi yan yung dinedictate ng society natin na, mahal mo, uunahin mo. Kasi ganun yung pinipicture out sa atin palagi. Pero ang katotohanan ng buhay, uunahin mo ba yung taong mahal mo kung wala ka nang makain, kung meron kang kailangan ipasa na exam, di ba? Papakainin ka ba ng I love you na yan? Di ba? Hindi. Masarap yung tipong may kasama kang kumain at masarap yung kinakain ninyo habang, di ba, masarap yung mga binili ninyo pagkain tas together kakain kayo. Pero ang katotohanan kasi, syempre, kailangan mong unahin yung mga bagay na talagang kailangan ng urgent na attention. Di ba school works? Di lang na sa school works, pagpapalit sa iba. Diba? Pag hindi nakagraduate yan, nakakaawa yung mga magulang. Magkano tuition fee ngayon? Ang mahal ngayon ng tuition fee. Kaya nga. Lalong-lalo pag nasa private pa sila. Oo. Isipin mo, dati 5K yung tuition fee ko nun. Oo. Di ba? Tapos ngayon, mas mahal ngayon, di ba? Isipin mo. Ang mura naman ng tuition fee mo. 5K? 5K kada month. Aman. High school ako nun. Aman. Kasi installment. Oo. Okay. Pero pag sinuma total mo, magkano? Siguro mga yun. Mahal din, mga 30 plus siguro. Mga ganun, or 40 plus. Oo. So anyway, so yun ang pinag-aaral siya mabuti ng niya, ng magulang niya, di ba? Tapos sasabihin mo, kung mahal ka niya, uunahin ka niya kaysa sa school works. Oo. Ano yun?
Ang pangit pakinggan, baby Toby. Diba? Pero Dapat unahin yung pag-aaral. Know your priorities ha. Yun lang naman ang sinasabi namin dito. Siyempre kung priority mo yung pag-aaral mo, yun muna ang unahin mo. Oo. Hindi yung paglalande, di ba? Kasi kaya minsan ganito, no? Ang daming mga kabataan na nahuhumaling sa fall in love, sa mga love story na yan, sa mga magjojowa na yan, di ba? Kasi lagi nilang napapanood eh. Yun nga. Lagi nilang napapanood sa Impluwensya. Netflix, sa Disney Plus. K-pop. K-pop. Korean. K-drama. K-drama, Ayan. ayun. Ay, nakakakilig. Parang gusto ko rin gusto ko rin itong maranasan. Bata pa kayo, Brad. Oo. Yun sila, matatanda na yun. Oo, pero wala namang masama. Don't get us wrong. Nothing wrong, falling in love at an early age, like mga teens na age mo. Pero kasi, yun nga, pinag-aaral ka ng mga magulang mo. So, Yes. yun yung unahin mo. Kasi yung pagiging in love, i-enjoy mo yan kahit anong edad. 'Di ba? Dun sa kung mahal mo, uunahin ka na. Uunahin. Kapag may time naman, uunahin ka naman. Oo. Pero kapag may exam, kapag may kailangan pag-aralan, doon muna tayo sa aral, friend. Schoolworks muna. Schoolwork. Ito, sige, balik rin natin siya, no? Kung mahal mo talaga yung jowa mo na iintindihin mo siya. Iintindihin mo kung ano yung ipaprioritize niya kaysa sa'yo. Pagtitiisan Ganun mo. dapat, pagtitiisan mo yan. Kasi ganoon naman talaga sa tunay na buhay, di ba? Oo. Hindi lang naman isang pakpak ang kailangan para lumipad ng ibon, di ba? Ang taray. Dalawa dapat. Ang taray nung example mo Diba? Ibon talaga Oo. Siyempre, Oo. I love my birdie. Ayan, Totoo naman, nakakaloka. di ba? Oo, di ba? Isipin mo, kung isa lang ang mag-a-adjust sa inyo, no, Tama. magsasakripisyo, wala din. Since kayo ay bata pa, marahil hindi nyo pa alam yung mga ganyang bagay at marahil selfish pa kayo ngayon. Pero as time goes by, no, pag tanda-tanda nyo, marirealize nyo rin yan. Baka spoiled yung babae. I don't know. Oo, spoiled. We Feeling don't ko, baka entitled, ganyan. Or baka naman talaga immature pa. Immature talaga. Bata pa kasi. Girl, Siguro kasi high school, high school. Oo. Sa bagay, ako nung high school akala ko yun mapapangasawa ko eh. Actually, akala ko rin dati Pinangarap ko na gano'n pero buti na lang hindi. Buti na lang hindi, friend. Oo, ganyan. Nako, ang dami pa kayong matututunan sa mga magiging experience nyo. No? Ang dami pang dadating na challenges. Kaya naman huwag kayong magmadali. Totoo. Okay? Kayong mga bata, don't rush your things. Okay? Pero enjoy pagkabata. Oo, enjoy nyo. Diyos ko. Huwag muna yung ma-stress kayo sa love life nyo. Huwag muna. Oo, kung kami nga pababalikin, baka pwedeng, kung kami lang naman, ikaw medyo okay din. Okay doon sa akin, kung papabalikin ako, Diyos ko. Oo, Diyos ko. Dati, pinoproblema ko dati paano mag-super saiyan 3 Oo, di ba? Oo ngayon, love life. Di ba? Ako, pinoproblema ko nung high school ako kung ano yung sagot sa gantong exam, paano ako mag-aaral, paano ko ganun dapat di ba? Ngayon, paproblemahin kung ano yung sino uunahin. Ngayon ang pinoproblema ko, ano kayang pambabayad ko sa Meralco next month? Alam mo ako ngayon, pinoproblema ko. Ano kaya panghahanda ko bukas? Sa birthday mo. Wala nang datong. Diba? Pagdating ng panahon, ang poproblemahin nyo na, pambayad ng Meralco, anong mangyayari sa'yo, 5-10 years from now, saan ka pupulutin, ano ipapakain mo sa magiging baby mo pagdating ng panahon. Mahirap ang andakils kapag ikaw ay matanda na. Pera na ang poproblemahin nyo. Tsaka yung time na ititira mo Para dito sa sarili. mundo. O, diba? Diba? Para sa sarili. Kasi kapag ikaw naman kasi nagtatrabaho na, diba? Siyempre, didiskarte ka ng pera, no? Ayun, mawawalan ka talaga ng oras para sa sarili mo. Katulad na nga lang DJ Lensay, no? Puyat ngayon si DJ Lensay. 4 hours palagi ang kanyang tulog. Nako, DJ Lensay, magpahinga ka. Parang everyday na 4 hours na lang tulog ko. Ano ba gusto? Ano? Pera. Wala rin ako niyan. Hi, pupunta ka sa grand opening namin sa Pebbles. Sinasabi ko sa'yo. Pupunta ako Si dun. Papa Jackson pupunta, si Cara pupunta. Pupunta ako dun. Si Kuya Chico hindi sure, ikaw pupunta. Si Jimbo tsaka si Sheena pupunta. Si PBA Roy Sumang, Master Ray ay pupunta. Pati yung ibang mga basketball players na yun, kaptoka natin ay pupunta. Pupunta ako dun umaga, ha? Sana magkasya kayong lahat doon, di ba? Ako kasya ako, maliit ako Yan. Ewan ko lang dun sa mga PBA players mo na yan. Oo, pumunta po kayo mga
talaga kasi sobrang 50% off po kami nung Yun. araw na yon. October 1 na po, opening po ng Pebbles Nails and Lash Salon. Dyan po sa Don A. Roses Avenue, Quezon City. Ayan, DJ Lindsay, batiin mo daw si Jim. Uy, ano? Sabi, Jim lang. Jim. Hi, Jim. Ayan, nabati na ni DJ Lindsay, ha? Anyway, susunod na ang napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng napakasipag. DJ Lindsay, para sa programang Him ng Liham. Hi. Only here. At syempre, nga pala, sorry. Magpapakilala pa nga pala ako. Oo. Mag-goodbye pa ako. Ako nga pala si DJ Baby Toby na nakasama nyo hanggang kaninang alas 5 ng umaga. Hindi niya na alam yung oras niya. Nalilito na siya. Kasi minsan kasi nasasabi ko alas 4 eh. So yun yung start ng shift ko eh, di ba? So yun, nakasama niyo ako kaninang alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. At syempre, pwede nyo akong i-follow sa lahat ng aking social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067 sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on my YouTube channel, DJ Baby Toby. Kaya naman for our next song, here's a song from River Maya titled You'll Be Safe Here, Only Here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo